Kinansel na. Kinansel na ng Regional Trial Court ng Pasig City ang passport ni Harry Roque. Gayon din kay Cassandra Leong. Ayan, si Dennis Cunanan. So yan mga kabunyog, mga kababayan, ang balita ngayong araw. Cancelled na yung passport ni Harry Roque. Kinansel na ng Regional Trial Court ng Pasig City. Actually, dapat matagal na nga yan. Itong si Harry Roque ay nakakabuelo pa doon sa Europa dahil hindi pa nga nakakancel yung kanyang passport. Pero ngayon, canceled na po. Inanunsyo na ng PAOK, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ngayong araw, kinancel na ng Regional Trial Court ng Pasig City. Actually, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang mahirap kasi sa natin. Sa atin kasi, syempre, demokratikong bansa tayo, ang right to travel, yung karapatan, Bill of Rights yan ng mamamayan. Nakalagay kasi yan sa Bill of Rights, ang right to travel, freedom of movement, yung liberty of abode. Arlene Sia, shout out sa iyo. Ang liberty of abode, yung kalayaan mo na mag-decide kung saan ka titira. Yung liberty of abode, freedom of movement, right to travel, yan, mga rights yan. Sa atin kasi, ang freedom na yan, ang kalayaan, nasa Bill of Rights mismo yan, at ang passport mo ay makakansil lang yan upon lawful order of the court. Kaya di ba nagtataka tayo, bakit lagi nang nababanggit itong mga involved halimbawa sa mga sa kaso, pero nakakalabas pa rin ng bansa? Kasi kahit ang Department of Justice, ang pwede lang gawin ng Department of Justice ay ILBO. Yung ILBO, Immigration Lookout Bulletin Order, ILBO. Lookout lang, i-monitor lang. Katulad nun, si dating DPWH Secretary Bunuan, lumabas ng bansa, na-monitor lang na lumabas papunta ng US. Kasi ang status nila nasa lookout bulletin pa lang. Kaya kumbaga kapag wala pang order ang korte, hindi pwede, walang kapangyarihan ang Department of Justice mag-recommend na i-cancel ang passport mo. Lookout lang ang labas. Lookout Bulletin Order, ILBO, Immigration Lookout Bulletin Order. Pero kapag mayroon ka ng kaso sa korte, magmo-motion ka sa korte na i-cancela ang passport ng akusado. Kaya yan ang nangyari. Kinancel ngayon, na-desisyon na. Ngayong araw, lumabas yung balita. Na-desisyon na ng Regional Trial Court or RTC ng Pasig City, kansilado na ang passport ni Harry Roque. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, napanood ko yung live na yan ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, mayroon pa naman akong 15 days para mag-motion for reconsideration. Totoo po yan. May 15 days para mag-motion. Pero halos na rin yan. Mahirap na yung pagbigyan yan, i-consider yung reconsideration na yan. Ang rason na ginamit kay Harry Roque, bakit siya nakansilahan ng passport? Sabi ng korte, wala namang dahilan bakit siya tumakas sa Pilipinas. Dapat hinarap niya ang kaso niya. So dahil walang justifiable reason bakit siya lumabas ng bansa, so walang rason. Walang rason para hindi ikansila ang passport niya. So, fugitive from justice na siya. Dahil fugitive from justice na, mahihirapan na siya ngayon yung movement niya. Kasi, wala na siyang passport, kansilado na. Ngayon, ang sinasabi ni Harry Roque dyan sa live niya, hindi pa naman ako kasi daw siya, asylum seeker. At siya raw ay ang pinaka-high profile, yabang naman ni Roque. Siya raw ang pinaka-high profile o pinakasikat na asylum seeker ngayon doon sa the Netherlands, sa bansang Holland. Ang sinasabi ni Roque, hindi siya pwedeng arestuhin, hulihin ng Interpol dahil asylum seeker siya. Ay mayroon daw convention ng mga bansa na kapag asylum seeker,
ay hindi ka basta-basta mapapaalis sa bansa kung saan nag-apply ka ng asylum. Kaya lang, ang sinasabi kasi ni Roque, asylum, ano siya, nag-apply siya ng political asylum dahil pinipersecute daw siya sa Pilipinas. Kumbaga inaapi. Ang political asylum kasi, political ang reason yan. Bakit ka papayagan na mag-political asylum? Parang mag-aano ka, kanlungin ka ng dayuhang bansa. Bakit ka kakanlungin ng dayuhang bansa katulad ng the Netherlands? Dahil sa yung political na pang-aapi. Political na pang-aapi sa iyo. Inaapi ka dahil sa paninindigan mo sa politika. Ay hindi naman 'yun ang dahilan bakit hindi naman siya ginigipit dito sa Pilipinas eh. Talaga lang involved siya sa kaso ng illegal na pugo, human trafficking, qualified human trafficking. At may mga ebidensya sa kanya. Kaya lang hindi pa kasi linalabas ng Dutch government yung desisyon, pero malamang mapapabilis na ang paglabas niyan kasi lalo na dito na nandiyan na siya sa Interpol. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Roque, pray for me. Ipagdasal daw siya, mga kabunyog. Ipagdasal daw siya. Kasi inaapi daw siya. Sa totoo lang, kaya siya ay may kaso dito sa Pilipinas. At wag niyang, ang sinasabi niya, wala daw ebidensya. Mayroon. Ang daming ebidensya laban sa kanya. Ngayon, kung totoo yung sinasabi niya, walang ebidensya, ay di umuwi siya dito, harapin niya. Harapin niya. Tingnan mo si Laila de Lima. Nung kinasuhan ninyo, nila Roque, nila Duterte, alam ni Laila de Lima na wala namang matibay na mga kaso, na mga ebidensya sa kanya. Sa bandang huli, alam niya, mabibindicate siya, mapapalaya siya. So, ang ginawa ni Laila de Lima, hinarap yun. Kasi alam niyang walang ebidensya. Itong si Roque, sasabihin niya walang ebidensya, tapos tumakas siya sa Pilipinas. Tumakas siya sa Pilipinas, tapos sasabihin niya walang ebidensya laban sa kanya. Kung walang ebidensya sa kanya, di harapin. Kung wala siyang ginawang kaso, krimen, di harapin niya. Bakit ngayon tatakas siya? Ganun din si Bato de la Rosa. Sabi ni si Bato de la Rosa, haharapin niya daw yung mga niya na yan, kaso niya na yan sa ICC. Hindi daw siya natakot. Pero ngayon nagtatago. Yan ang problema dito sa mga taong ito. Yan ang problema sa mga taong ito. Itong kay Roque, itong kay Bato. Si Bato nagtatago. Sabi niya noon, wala namang mga ebidensya sa daw. Hindi daw siya natakot sa ICC. Pero ngayon nagtatago. Ito namang si Roque, wala daw ebidensya. Bakit ka tumakas sa Pilipinas? Bakit ka tumakas? Abogado ka naman, sayo magaling ka. Ba't hindi mo harapin? Kung walang ebidensya sa'yo, di harapin mo. Total, wala palang ebidensya eh. Di mananalo ka. Yan ang problema dyan kay Roque. Ngayon, ang ginagamit niya na lang na dahilan, hindi daw siya isusurrender ng Dutch government. Kasi ang Dutch government ay signatory sa International Convention para sa mga refugees at sa mga asylum seekers. Kaya lang na yan, lalabas na yan. Malamang ilalabas na ng Dutch government ang desisyon sa asylum application niya. Kasi nag-apply siya eh. Ngayon, pag wala na yung mga asylum niya na yan, na siya? Aarestuhin na yan ng Interpol. Kung hindi man Dutch police ang Interpol ang mag-ano sa kanya, German, yung opisina ng Interpol sa Germany. Ayon sa interview, pwedeng tumulong ang Germany. Yan. Kaya pasikip ang mundo. Pasikip ang mundo nito ni Roque. Si Cassandra Leong, si Dennis Cunanan, yan na ang nakuha ninyo. Kasi ang amo ninyo kasi si Duterte, ayan tuloy, ang dami nyong kinakaharap ngayon ng mga kaso.
Si Bato nagtatago, si Roque nagtatago rin sa ibang bansa, tumakas. Si Saldico nagtatago rin. Lahat sila nagtatago. Si Bantag. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Ha? Yan, mga kabunyog. Kaya yan, lahat yan mga tao ni Duterte. Yan ang kanilang mga sinapo. Ha? Oh. Ano yan? Huhulihin yan ng Interpol. Ang Interpol pa naman sa Europe, napaka-aktibo niyan. Hindi uubra yung mga rason ni Roque na siya, politically persecuted dahil daw sa kanyang pagkampi, paninindigan para sa mga Duterte, kaya daw siya inaapi. Ano daw? Wala raw siyang sabi ni Roque, wala akong pinagsisisihan sa pakikipaglaban ko para sa mga Duterte kay Tatay Digong niya raw. Habang sinasabi yun ni Roque, makikita mo na yan, kaya siya kinansilahan ng passport at kaya siya winawanted dahil may ginawa siyang krimen. Sabi nga ni Panelo, kakampi na niyan si Panelo. Sabi ni Panelo, kung harapin mo yung kaso mo dito sa Pilipinas. Si Panelo na yan nagsabi, kakampi nila yan, ha? Masyado kasi siyang madaldal, eh. Ngayon, kung talagang naniniwala siyang wala siyang kaso, kung umuwi na siya dito, harapin niya. Itong mga ito kasi, kung akala mo matatapang, ngayon nagtatago sa ibang bansa. Si Bato nagtatago rin. Lahat sila nagtatago. Si Bantag nagtatago. Si Saldico nagtatago. Yan. Yan yung kanilang mga yabang. Nung panahon kasi ni Digong, akala mo walang katapusan ang kanilang kapangyarihan. Tapos ngayon humihingi siya sa mga taong ipagdasal daw siya. Kayo, ipagdadasal niyo ba si Roque? Sabi nung ipagdadasal daw na mahuli na ng Interpol. Ipagdadasal ka raw, Roque, na mahuli na. Ha? Yan. Yan ang nakuha nyo. Karma na ninyo yan. Actually, halimbawa si Roque, ang daming pera niyan na nakuha sa mga illegal na pugo. O ngayon, mai-enjoy niya ba yung pera niya na yan? Nagtatago siya. Ganon din si Saldico. Ang daming pera. Ang daming private jets, choppers. Mai-enjoy niya ba yun? Tingnan niyo si Kibuloy. Napakalawak ng mga lupa, ari-arian, parang palasyo ang kanyang doon sa Davao. May private jet din siya, may private chopper. Mai-enjoy niya ba yun? Mai-enjoy niya ba yun? Ni Kibuloy? Pare-pareho na yan. Si Kibuloy, si Saldico, ang dami nilang yaman, ang dami nilang pero hindi naman nila ma-enjoy. Si Harry Roque din, yumaman ng todo doon sa mga illegal na pugo. Ang dami daw nitong nakamkam na lupa pa sa Bataan. Kinasuhan pala ito, si Harry Roque, land grabbing sa Bataan. Ngayon, okay, ang dami mong ari-arian, Roque. Ang dami mong pera na nakuha dyan sa pugo. Ngayon, ang tanong, mai-enjoy mo ba yan? Hindi mo na nga kapiling ang pamilya mo. Tapos ngayon, sasabihin niya ni Roque, inaapi daw siya ng gobyerno. Inaapi sa iyo. Ang ginawa ninyo sa mga kababayan natin, hindi nyo nga lang inapi, pinagpapatay ng administrasyon na pinaglingkuran mo, Roque. At hindi lang yan, yan, isa pa pala si Tebes, tama. Si Tebes, yan. Yan na ang nangyayari sa inyo ngayon. Maraming magdarasal sa iyo. Marami namang nangako. Ipagdarasal ka raw na mahuli na. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.